Sa wakas, natuklasan na rin kung ano sa salitang Pilipino ang pangalang Jesus. Ito po ay ayon sa research ng ating mga kaibigang mga Jesus believer din po. Nakikita nyo yung nasa taas na yan? Yan po ang Tagalog ng pangalang Jesus. Kaya sana sa tuwing kayo ay manalangin at kayo ay magpupuri sa Kanya, ang pangalang yan ang dapat ninyong tatawagin o babanggitin. Shalom po, maraming salamat. Hallelujah. Ang pagkatibalik-balikon sa natuod na mahinong tinuod, alam niya itong mga inisip ikuha masayon. Praise God. God is the Lord. God is the word of the Lord. Sabi nga ni Kristo nga kung naglapas sa adlaw sa kadlong. Praise God, God is the Lord, God is the word of the Lord. Ellen G. White Manuscript, page 17, 1903. Mga kapatid, sa video natin ngayon, meron tayong himay-himayin na isang video tungkol ito sa pahayag ng isang pastor sa Messianic. Na hindi lang natin mabanggitin yung kaniyang pangalan, na parang ikinahiya na niya, no? Parang ayaw na niya maging Pilipino yata eh. Alam naman natin na siya ay isang Pilipino, bagamat ayaw na niya at kanya nang isinusuka yung pagka-Pilipino. Bakit? Dahil lang sa kanyang argumento o sa naturang video, ayaw niya na yung mga Pilipino ay magbanggit o tatawag sa pangalang Jesus. Dahil may mga research na yung Jesus umano ay sa wika ng Pilipino. Or majority, ginagamit sa mga Pilipino yung pangalan ng anak na Jesus. Ngayon, kapag tinutulan niya ang paggamit ng mga Pilipino sa pangalang Jesus, ibig sabihin, yung pagka-Pilipino niya ay para yatang kanya nang ikinahiya ito o kaniyang isinusuka. So, argumento invalid po yan. Bakit? Dahil Pilipino ka, bakit mo tutulan yung pagka-Pilipino mo? Pilipino ka, di po ba? Nandito ka sa Pilipinas nakatira, no? Bakit? Bakit tutulan mo yung pagka-Pilipino mo? Ganun ang resulta eh. Ibig sabihin, yung mga magulang mo, para yatang sinisisi mo na natao ka bilang Pilipino. Alam natin mga kapatid sa Biblia na kasi meron kasing history or kasaysayan sa 11:1 sa Genesis at ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. Dito maliwanag eh. Na sa simula pala mga kapatid, meron tayong iisang wika at at iisang salita. Pero ano ba ang nangyari dito mga kapatid? Bakit ngayon, kung may mga Pilipino na tatawag sa pangalang Jesus, no? Bilang yun ang anak ng Ama, no? Na nagligtas sa atin, no? Sa plan of redemption mga kapatid, bakit ayaw niya? Bakit ayaw niya na yung mga Pilipino itatawag sa pangalang Jesus? Na from the beginning pala, no? Iisa ang wika sa buong lupa at iisa ang salita. Ngayon, paano nagiging iba-iba na ang wika mga kapatid dito sa talata sa 5, at bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muog na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, narito sila isang bayan at silang lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinasimulang gawin. At ngayon nga'y walang makasasawata sa anumang kanilang balaking gawain. Halika tayo bumaba at dyan din ay ating guluhin ang kanilang wika. Ibig sabihin, yung mga iba't ibang wika ngayon, iba't ibang mga tao, may kanya-kanyang mga wika, kalooban niya ng Diyos.
kalooban yan ng Ama. Kaya nga, sabi mo, yung mga Pilipino, nadiskubrihan nila na ang Hesus umano ay yun ang paggamit sa mga Pilipino sa pagtawag sa anak. Di mo ba alam itong ating mga binasa na mga talata sa Biblia? Ngayon, punta tayo mga kapatid sa tinatawag nating mga lingwahe sa panahon na Hesukristo. Di ba sa panahon ni Hesukristo, sa kaniyang noong siya ay nakapako sa krus mga kapatid, di ba doon sa kaniyang ulo may tatlong lingwahe, may tatlong wika ang nakalagay doon sa 19:20 sa Juan. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Grego. So doon sa panahon pa mga kapatid ni Hesukristo, dahil nga sa Genesis pa lang, marami ng mga lingwahe, marami ng mga wika. Ibig sabihin, yung mga tao may kanya-kanyang mga wika o lingwahe. Ngayon, yung mga apostol, yung kanilang mga pangalan, mga kapatid, hindi ba pwede baguhin ayon sa kanilang ayon sa mga lingwahe o wika? Di ba? Dito mga kapatid punta tayo mga kapatid dito sa panahon ni San Pablo, no? Dito sa tinatawag nating buhat mga igsoon, no? O gawa. Ano ba ang ating mabasa dito mga kapatid sa gawa? Ito, babasahin natin mga kapatid dito sa gawa na mayroon ditong binabanggit At dito sa 13:9, napuspos ng Espiritu Santo si Saulo na tinatawag ding Pablo. Ibig sabihin, yung mga pangalan ng apostol na si Pablo ay tinawag din sa ibang pangalan. Ibig sabihin, Pablo pa rin, pero sabi dito, Saulo na tinatawag ding Pablo. Ibig sabihin mga kapatid, hindi mali kung yung mga pangalan, kahit yung mga apostol, yan ang ating sinasabi. At hindi ito matutulan ng pastor. Bakit? Ang sabi natin, different languages, different people, different languages, different pronunciation, but the same person. Dahil nga may kanya-kanyang mga lingwahe yung mga tao. At may kanya-kanyang mga wika ayon sa kanilang wika mga kapatid o sa kanilang lingwahe. So, ang Diyos ba? Makikinig ba sa naturang mga pagtawag? Sa mga pagtawag ng mga tao according to their different languages? Di ba? Makikinig ang Diyos. Kaya nga mayroong mga talata sa Biblia na pakinggan o makikinig ang Diyos sa mga pagtawag ng mga tao. Okay? Ngayon, dito mga kapatid sa tinatawag nating dito tayo sa dito tayo mga igsoon sa gitawag nato nga dito tayo mga kapatid sa Esther. Babasahin natin yung Esther 1:22. Ano ang sabi dito mga igsoon? Babasahin natin. Sapagkat siya ay nagpadala ng mga sulat sa lahat ng mga lalawigan ng hari, sa bawat lalawigan ayon sa sulat noon, at sa bawat bayan ayon sa kanilang wika, na ang bawat lalaki ay magpupuno sa kaniyang sariling bahay at mahayag ayon sa wika ng kaniyang bayan. Ibig sabihin, mayroong freedom, mayroong freedom sa panahon sa Old Testament na ibinigay sa mga tao according to their languages. So kung ano yung pag-pronounce mo or kung ano yung wika mo, go ahead. Pero ito mga Messianic talagang
ayaw talaga nila na yung mga Pilipino, kung ano yung wika ng Pilipino na nakasanayan, parang ayaw nila at hindi lang ayaw nila, tinutulog siya pa nila yung paggamit sa pangalang Hesus. Masama po yan, mga kapatid, mga pastor sa Messianic, mga nasa Messianic, masama po yan. Bakit? Hindi naman kayo magkaalam sa aming puso at aming isipan. Desire City sa unang Samuel, ang Diyos lamang, yung makapangyarihan lamang, yung all-knowing, yung omnipotent, omniscient, omnipresent, yun lang ang makakaalam sa ating puso at ating isipan. Kung yung mga Pilipino at ibang mga tao, ibang mga nasyon, mayroon silang mga wika na ginagamit sa pagbanggit sa ama at anak, huwag niyo pong tatawag natin tutuligsain. Huwag ninyong tuligsain po yung mga wika na ginagamit bawat isa. Ibig ko lang iparating ito na kung kayo ay magbanggit sa pangalang Yeshua, ang iba Yeshua, Yahweh, Yahweh, Jehovah, or ano pa, hindi naman po kami nagtuligsa po sa inyo Pero itong video natin is sinagot lang natin dahil sabi ko nga sa 3:15 sa unang Pedro, kailangan magiging handa sa mga tanong. So, sinagot lang natin yung tuligsa, hindi porke may majorities mga Pilipino ay nagamit sa pangalang Hesus patungkol doon sa anak, mali na. So, huwag po ninyong pangunahan ang Diyos. Ang Diyos po ang mag-decide nito. Kaya nga sa 3:9 Sophonias, mayroong hula dyan Anong hula dyan sa 3:9 sa tinatawag nating Sophonias, mga igsoon? Maliwanag ang nakalagay dyan. Ano ang nakalagay dyan? Sa 3:9 sa Sophonias, mga igsoon, maliwanag. Sapagkat aking ang sasaulian ang mga bayan ng dalisay na wika upang silang lahat ay makatawag sa pangalan. So nakalagay dito, pangalan ng Panginoon. So mayroong hula na sa hinaharap, isasauli, sasaulian. Sabi sa naturang version, sasaulian, o sa English mga kapatid, For then will I turn to the people a pure language. Ibig sabihin, ibalik yung pure language, ang rason that they may all call upon the name. So, lahat na tayo. Diyan na tayo magkakaisa sa panahon na, isauli yung pure language. Huwag niyong pangunahan ang Diyos. Kaya nga maraming mga katulad po ninyo na nakafaksyon-faksyon dahil nga hula-hula lang yung mga study po ninyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa naturang video. Ito yung kapatid Warren Becerril magsasabi, praise God, good is the Lord, good is the word of the Lord.